Wala na, wala ka. Hello, good afternoon everyone. We're here at YMCA Advocafe. And nandito kami ngayon live about sa talk show namin na, ano ba yan? Communication? About communication related topics. So, I'm here with Coach Jaime and my co-graduate, ano ba yan? Co-trainee, yes. Tapos with Zaki Yap, with Ate Roma, with Maria Revoltar, and Coach Lelaine, yes. Good afternoon sa inyong lahat. So, asa na ba yun? Okay, sorry. Yeah. So, you are free to ask questions po about sa mga, namin. Sorry, nanonood ako ng live. So, yun lang naman. So, kaya? Yeah, kasi naku-conscious kasi ako, my God, naku-conscious ako kasi na-expose ang aking haggard face. Pero ang galing-galing ni Chloe, no, mag-host. Tapos, on the spot to pala na host niya ngayon sa ating live talk show. This is my Parang first naman. Anyway, yeah, congratulations naman kay Chloe Lagaras. By the way, si Chloe pala ay isa rin sa ating mga Smart Speaker Awardees. A round of applause para kay Chloe. So, sa mga viewers namin dyan, iniimbitahan namin kayo na i-share ang aming live kasi sa mga lucky share, pag ano ba yan, madam? Top sharer badge? Okay, share. Sharer badge. Pag mag-appear yan sa notifications ni madam, pwede kayong manalo ng mga tokens or ng slots. Yes, free slots. Yeah, para sa Absolve crash course. Anong curse? Anong curse? Sorry, What naman curse? lang. What curse? Okay. Amoy curse. So, habol ko lang talaga yung snacks nila kasi ang sasarap kasi ng tapos guys, anytime pwede kayong pumunta dito kasi Advocafe din naman to. Pwede kayong ng mga products nyo here na i-display nila kasi ganyan. Kasi Advocafe nga, yeah. And then, gusto ko lang naman sabihin sa inyo, ang sarap ng pansit nila dito. Tapos, yun lang naman. Yes, ang daming food na masasarap. Yeah. By the way, yun po na yung question natin sa ating mga sharer para at least alam nila kung ano ang mapapanalunan tapos yung tanong. Diba kanina, Kung kailan nag-start ang day 1 ng aming Absolve crash course. Yes, sa batch. Ay, ang pinakaunang batch. Yes. So, feel free. Invite ko sila na i-share tapos sumagot para at least manala siya ng baka planner. Kaya, yes, we are inviting everyone na i-share nyo ang aming live. Baka sakali, manalo kayo ng free slots, manalo kayo ng mga planner, anything. Yan lang, kasi madami silang dito. Yeah. Blenders namin ang aming mushroom, Mushroom chips. mushroom chips. Ang sarap. Para siyang chicken skin, pero mushroom siya. yeah, yan yung Yeah. makita nga natin yung mushroom chips niya. Isa yan sa mga products dito. Yeah. From small business owners ng Advocafe. Kaya ang tagline ng Advocafe ay Brewing Passion. Ano nga ulit yun? Brewing Passion. Wow, Yes. nice. Tanungin naman natin si Maria, kasi kanina pa siya tumitingin sa live. Kumusta sa feeling? Nag-graduate ka na. Graduate na. Wow, batang-bata ka. Bata-bata. Ang galing si Maria kasi, ang galing-galing niya na, like, ang galing-galing niya, starting pa lang, napapahangan ako kasi, at a very young age, magaling na siyang makipag-communicate talaga. Yes, very confident. Ang galing makipag-communicate. Very fluent. Ano masasabi mo ngayon? Kumusta ka? Nag-graduate na. Okay lang po. Okay Okay lang si Maria. Mamaya, mas madami pang share si Maria. Yeah. Sige. How about ikaw naman? Ikaw naman, anong masasabi mo? Kasi ngayon, dito na tayo ngayon. Introduce mo na si JM. Si JM, ay kaka-birthday lang pala ni JM kahapon. So, belated happy birthday! Happy birthday, JM! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, JM. Anong masasabi mo? Okay lang. Well,
Anong masasabi ni JM? O, kumusta yung naging experience mo sa UPSAP Crash Course? Yay! JM? Saka pinaka nag-enjoy, gano'n. Parang gano'n. Yung mga activities dito. Like, ano yun? Activities? Yeah. So speaking of activities, gusto kong tanungin ng aking mga co-trainees, co-graduates, kung anong activity yung pinaka nag-enjoy sila talaga. So starting with with Zaki. Yes. Ano saan? Yes, ang nag-host kanina, one of the hosts. Ano yung naman natin si Jackie? yes. Nung bar na ako mag-host, Ano na yung feeling na maging host, Jackie? nung pang-host ko, akala ko, kinaya ko siya nung sa bahay pa ako, like nagpa-practice ako, feel ko parang kaya ko. Pero yung pumunta na ako dito, yung nag-start ng event, na-pressure ako, like, pumasok sa akin yung pressure and yung anxiety, tapos nag-stutter ako sa mga sinasabi ko, tapos nahiya na akong umarap sa audience. Pero, try ko pa rin na, maging perfect yung, kahit hindi naman perfect. Pero, yun man lang yung experience ko. Tapos, thank you. Wow! Yes. Yes. Pala, kahit na-pressure siya o pinabahan siya, na-manage pa rin niya, no? So, paano mo, Jackie, na-apply yung learnings mo sa UPSA Crash Course dun sa real-life scenario na yun, na hosting? Na-apply ko siya, madam, kasi, yung mga yung stage fright ko, yung fright na great your anxiety, try ko po siya. And yung mga like, madam, first is yung greet, madam. And also, yun, madam, mga stuff na important, madam, pag nasaunan ka, madam, kailangan mo maging confident to show, and kailangan mo nang i-clear yung kung anong sinasabi mo, and paano rin yung flow nung, madam, yung event, madam, like, kung madam, kung formal, casual, gano'n, yun lang po. Grabe, parang nasa rest station ako dito. Madalas sila. Ang galing-galing ng ating yes. Nice one. Salute to you, no? First time hosting experience ko ba yun? Opo, madam. Wow! Opo. First time. First Ano yung time. mga ventures moving for that na communication-related na mga bagay-bagay? Communication. Wala naman masyado, madam. More on, lang ako, madam, nung LM, madam, wala akong, madam, ginawa. Lang ako, madam. Palaro lang ako, madam, nung elementary. I see. Yun lang, sports. Tapos, yun lang, high school. Wala naman. Pero ang question is, sa susunod na bigyan ka ng ganong pagkakataon or chance na mag-host ulit, Maging host ko. ready ka ba ulit? Opo, madam. Siyempre po, madam. Para ma-practice na din, madam, yung sarili, madam, na maging okay sa tao, madam, makipag-usap, madam, sa That's a unahan. spirit! Wow, very good. Galing naman talaga. So, ano ba? Ano nang susunod natin gagawin? So, kasi, yes, kanina is nag-ano tayo ng graduation ceremony. So, gusto ko din naman tanungin si Ate Roma kasi kanina pa siya dito tahimik. Kung ano naman yung niya, ano yung naging journey niya or ano ba? Oo, sige, ganito na lang. Sa activities, balik tayo sa activities. Okay. Ano yung pinaka-in-enjoy mo sa buong natin, sa buong session natin? Ano yung pinaka nag-enjoy ka na activities na ginawa natin? Activities? Siguro sa activities, yung parang assign tayo as doctors, tas may Sherlock. Parang i-interrogate tayo. Yun ang na-enjoy kong activity so far. Wow. Pero yung activity memorable at pinaka nagustuhan ko, siguro yung mock interview. Kasi as a college student na sooner or later mag-work na, talagang I needed that activity dahil syempre parang naging practice na din siya and maraming tips na nabigay sa akin si Sir Jaime, which I'm sure I can use kapag talagang nasa totoong na po ako, hiring. Wow. Nice! Yes. Very talaga kami, very thankful talaga kami kay Sir Jaime, kay Sir Jaime kasi binigyan niya kami ng tips and tricks sa mga interviews kung ano yung mga gagawin. So, thank you po, sir. Yes. Thanks, sir. Yeah, oo. At ano lang naman yun, parang we are really trying to ready our trainees for the real world. Kasi nga, these are the things na karamihan ng mga tinatakal natin dito sa Smart Speech are things and topics na hindi talaga nadidiscuss na sa school
or na take into consideration na sa school. Although pwede sana, but because of time constraints, the number of students din ganyan. I mean, kahit gusto ibigay ng mga educators tulad na gaya namin, hindi na ibibigay sa mga students na deserving naman sana. So, dito sa Smart Speech, we're really trying so hard to make them experience yung real world scenario nga. Kahit they are years, those are years prior pa. So, thankful kasi kahit paano na-appreciate nila and sana matuloy natin itong natin, yung ganitong advocacy natin to really prepare students in the real world kasi we believe na ganun eh. Sa school, yes, andun lahat ng info, yung data, textbook and all. But in reality, those theories, if never applied, sayang lang. So, ayun. Thank you guys. Yes. So, about naman sa interview. Yeah, so, meron ba dito sa atin na, meron ba dito sa atin na naka-experience na ng interview for school? So, gusto ko malaman kung ano yung, gusto ko i-share ninyo kung ano yung naging experience nyo, kung kinabahan ba kayo during nung interview, kung nag-stutter ba kayo, kung hindi ba kayo nakapagsalita, kung na-mental block ba kayo. So, kasi, sino ba dito? Yes, si Ate Roma ba? Before sa ba? Like hindi ba? Sa school mo ba is before ka makapasok sa college, like may interview ganun? Or wala man? Parang wala akong naalala. Wala man naalala. Pero sa kahit anong event, kahit anong interviews na ginawa mo for Interviews. Ang pinakamaalala ko lang, yung part sa senior high na may mock interview din tayo. May mock interview ka din ba nung senior high ka? interview. Hindi. Ay, hindi kasi ako, hindi na siya mock-interview. Talagang interview siya before, kasi 'di ba, sa school namin, sa school namin, before ka makapasok kasi 'di ba may may entrance examination and then pag na-qualify ka, isasalang ka naman for interview. So salang-sala talaga. So, yun din yung mga interview. Kasi naalala ko noon, grabe yung kaba ko. Feeling ko natatakot nga ako kasi feeling ko maririnig nung mga panelists, yung yung kabog ng dibdib ko kasi grabe talaga siya. Tapos grabe nagsusweat na yung hands ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, kung mag-stay ako sa upuan, kung stiff lang ba akong ganyan or paglalaran ko ba yung hair ko or kahit ano. So grabe yung kaba ko. Tapos during interviews pa, nag-a-ask sila ng questions na may mental block talaga ako. Di ko talaga alam kung ano yung gagawin. Wow. Pero at least, kahit papano, may nasagot din naman. So, yun. Pero ngayon, natapos ka na ng sa Upsell Crash Course. Kaya mo na? Yes, kaya ko na. Ulit sa interview? Yes, kasi all thanks to the mock interviews na pinaano ni Sir Jaime. Yes, ganun. Ito naman, kausapin natin si Maria. Ikaw, Maria, bilang mag-grade 7 na Yes. susunod na. Ayun, Grade Sorry na, grade 6. Sabi ko, 2 years from now, grade 7 na. Tama ba? 2 years from grade 5 na. Grade 5 ka ngayon, di ba? Alright, so, sa susunod na kabanata ng buhay mo bilang junior high school to be, ready ka na bang magpa-interview? Di ko pa po alam, Sige pero... na, hawakan mo ito para mas ma-express mo ang sarili mo. Di ko po alam, pero parang ready na din po. Yeah, wow! That's fun! By the way, ano mo naman yung mga achievements mo? Di ba sumasali ka sa mga science-related competitions? Opo. Bakit? Anong goal mo doon sa pagsali? Gusto ko po magsali because bigyan po ako ng plus grades and then magkakaroon po ako ng medals. Wow! And of course, ultimately, self-development mo, no? Opo. You will look back to those experiences of yours na sobrang nakakataba ng puso, tapos nakaka-boost ng personality mo. Kaya, congratulations, Maria! Sige. How about JM naman? Oo, magsi-senior high na siya. Grade 10 ka na, di ba? Ay, hindi pa. Grade 8. Ay, hindi. Okay, 3 years, 3 years from now. Gawin natin yung technique ni Madam. 3 years from now, magiging senior high ka din naman. So, Anong plans mo sa pagiging junior high school student? In preparation sa pagiging senior high? Ano? sabihin mo lang.
Excited ka na ba? Oh, excited na ako. Oo naman talaga. Junior high. O, shoutout ka naman sa mga junior high school friends mo. Sabi mo, shoutout sa kapitbahay namin na inubos yung puno ng malunggay. Ganun. Sabi mo. Okay. Siguro ako may mga questions ako, no, Madam. Questions siguro to sa mga viewers natin ngayon. Yeah, by the way, we Ah. have more or less 6 viewers. 6 viewers, okay. Mag-hi naman kayo. Mm-mm. Hi everyone! Or siguro, ayan na natin, let's make it lighter na para dun sa mga viewers natin sa Facebook. Can you share us some of your experiences during, ito maganda, I believe, during the pandemic, kasi why? Yung iba siguro ayaw na natin maalala kasi for me, it was very, very boring during those 2 years ba? Kung tutuusin, di ba? So during the pandemic, we did not really have this kind of opportunity to speak with people, heck, with our loved ones. Kasi yung iba, na-lockdown sa malayo. We were LDR before. Kami ni Madam Ninyo, I went home sa Baguio City. I stayed there for, yeah, we did. So, ang conversation lang namin lagi, video call. So, I think it's high time kasi mga ganito activities natin, marami din naman kasing tao talaga na mahilig makipag-usap because they really understood or they really understand and they are aware na you can build relationships during conversations or by having conversations. Well, you might agree, sir, chatting is a conversation pa rin naman. Pero we're talking about this personal and face-to-face conversations na parang ganito. Siguro, dun sa mga viewers natin, if you can share some of your experiences, siguro babasahin natin yan. And then, i-relate din natin dito sa group kung ano ba yung mga experiences nila during the pandemic. Let's look back. Okay? Kasi ito ngayon, nakakabuelo na tayo. God forbid, sana wala nang pandemic na sumunod. Diba? So, eto, may opportunity na ulit tayong makipag-converse sa mga tao, let alone sa mga taong mahal natin sa buhay. Let's take the opportunity, ayan, na makipag-usap sa kanila. Again, if you have some sharings, babasahin natin yan, and then i-relate din natin from the group. Ano ba yung ano din nila, experiences nila during the pandemic na wala silang makausap, ganon. Wala silang masyadong hindi nila kaya makipag-interact kasi nga during ganyan, baka kailangan mong ma-quarantine after mo makipagkita with someone. Okay, so yan, if you have some sharings, and then magtatanong din tayo dito sa group. Okay? Alright, siguro, okay, on that note, habang hinihintay natin yung mga sharings from the audiences natin, tanungin natin, JM, sige, random na lang siguro, si Zaki. Si Zaki, ano bang experiences mo during the pandemic when it comes to, sharing your thoughts? Kasi, or if you want na bore ka ba, o medyo nalungkot na rin ba siguro kasi lahat na lang ng conversation virtual, lahat na lang ng conversation like, hindi naman sa pero siguro there was a time na parang nakakasawa naman to, lagi ko na lang to nakikita. Ito na lang yung laging kausap ko. I cannot really interact with my friends kasi nasa malayong lugar sila. Whatever experiences to share lang siguro sa atin during the pandemic in terms of, conversations, ganyan. Yung experience ko po sa conversation ng pandemic is, mahirap siya kasi like, yun nga, nung grade 8 po ako, mayayain ako nun, tapos wala ko nung kausap nung na grade 8. And ang kausap ko lang is yung kaklase ko na about sa school works, like yung printed modular, and nagtatanungan kami kung ano yung sagot sa sa math. Like kasi, di ko gets yung sa math. So, ang inano ko na is, nagtatanong ako kung anong gagawin. Nagpapatulong, tapos, yun nga, palagi ka nakatingin sa screen, which is, yung mata ko, yung grade 4 ako nagkasalamin, tapos nung grade 8, tumas palala yung grado ko, kasi, tutok ka nung screen, kasi palagi ka sa, Google, nung grade 9, kasi nag-online na nung ni Duterte, tama ba? Si Duterte pa yung president. Si Duterte pa si Idol. And si Idol. Tapos, yun nga, dumagdag yung grado ko, naging 200 yun, naging 300, like 100 lang. Tapos nung ngayon nag-grade 11, nagpa-check up ako, naging 500 plus na yung grado ko. Dahil like, ito po, 550 tapos 500. Yan na yung grado ko.
Kaya ayun. Tapos yun lang, grabe ang affect nung pandemic kasi yun nga sabi ni Sir Jaime na palagi mo na lang kausap yung isa tapos gusto mo yung iba naman nakausap. Pero as ako, mahihain na tao. So, ang ginawa ko na lang is di ako lagi kipag-usap. Ang ginawa ko na lang, ano lang ako, try ko lang mag-entertain sa sarili ko. Like, anong gawin, kumain, maglaro, matulog. Mostly matulog. Kasi, yun lang, parang peaceful side lang sa akin yun na matulog. Yun lang po. Okay, thank you, Zaki. So para sa kanya, during the pandemic daw, nandun yung parang na-feel niya, yung parang konting sawa, like yung redundancy ng mga feeling na lagi mong ito na lang yung gusto mong nakakausap. Eh wala namang masama doon, kundi yung feeling ba na parang urge mo din to really interact with other people naman din, yun yung nawala sa atin nung pandemic. So kami dito sa Smart Speech, we're trying to bring back that kind of feeling na makipag-usap sa kahit kanino in a proper way. Hindi naman yung parang bubulyawan mo lang yung someone just for the sake of, nakapag-usap ako sa kabila, ganyan. So, proper conversations, meaningful conversations, ayan. So, tanungin naman din siguro natin sino ba next? Si Roma, sige. Roma, during the pandemic naman, siguro, just like Zaki, did you have any experiences na parang, na-feel mo yung ganito, na parang yung may longing na parang, gosh, I need to really, I know it's part of myself, like, I really need to speak with this X people, this Y people, gano'n na, I miss them so much, ganyan, parang nawala sila sa buhay ko. Well, yes, nakaka-chat ko sila, something like that, pero I wanted that personal interaction with them. May mga ganun ka bang, parang hinaing ng pandemic, ganyan? Yes po, sir. And actually, nung pandemic po, na-realize ko na iba din po talaga yung kausap mo ang isang tao online and in person po talaga. And na-realize ko din na iba talaga kapag in person mo kausap yung tao. Mas prefer ko actually yung ganon. Kasi online kasi, for example, di mo sigurado if parang di mo natatansya yung reaction nung kausap mo kasi online nga po. And when it comes naman sa pag-receive mo ng feedback, parang ang tagal, hindi agad-agad kasi syempre, yung may barriers nga po. Parang ganun po. Okay, thank you, Roma. Yeah, she mentioned there were barriers nga daw. Ironically and figuratively, we see each other, yung kausap natin, pero through cameras of our devices lang. In a way, barrier pa rin nga naman siya. I remember, I think it was Albert Einstein who famously remarked na sabi niya, the same technology that we did to bring people together is the same technology that make us apart from the people that we want to be together with. Parang ganon. So, nagiging ironic lang na because of our devices, specifically cellphones, na parang masyado parang sabi nga nung iba, part na yan ng katawan natin, that we overuse, for the lack of better term, our cellphones and devices na parang, yes, kausap mo nga, pero wala yung personal na interaction nga. Technically speaking, hindi mo matatap, hindi mo shake hands, hindi mo mayayakap yung taong kausap mo. Yes, andun yung convo, pero hindi siya 100% eh, 'di ba? As human beings, we were created probably and then we evolved to be social animals nga. So nung pandemic, unfortunately, nawala 'yon. And ulitin ko nga, God forbid, sana hindi na ulit magka-pandemic. Kasi sa generation ninyo, naging very evident yung phrase na mental health. Sa inyo talaga na-coin yan, yung phrase na yon. Diyan talaga nagsimula sa inyo. Unfortunately, kayo rin yung may pinakamalaking hit during ng pandemic. Kasi you are still in your developing years and then na-experience yung pandemic. So parang yan, nakakalungkot lang din. But yun na nga, uncontrollable situations sa mundo natin, but it's how we react. Okay, so eto na nga, thankfully, tapos na yung pandemic, sana hindi na maulit. We are launching these kinds of programs para talagang maibalik natin yung nawala. Okay? Alright, so meron na ba tayong mga sharers sa sa audiences? Wala pa. O how about naman, siguro si Maria. Maria, ilang taong ka ba nung pandemic?
How old are you during the pandemic? That was 2020, di ba? Minus ano, 10. 10 sa ngayon. 10 years old. So you were 6 years old pa noon. Mga ganyan, 7. Mga 7 years old. Probably grade 3. Anong grade ka noon? Probably grade 3 po. Kapag grade Grade 3 Okay. Papuntang grade 3. So, naaalala mo ba nung pandemic, nung grade 3 ka, na parang, oh, biglang nagkaganito? Naalala mo ba yung, in your recent memory, naalala mo ba na parang, ano yung na-feel mo noon? Na parang nagulat ka ba? Bakit may mga na-miss ka bang mga tao, kapamilya, ganun ba? Wala po, dahil gusto ko lang sa bahay. No? Mostly nasa bahay. Kasi nga naman, most probably kasi, ilang taong ka nun? 7 years old. Talagang, okay lang yun. Basta may tablet, may internet, may ganyan. So, which is okay lang naman. Pero for sure, deep inside pa rin, kahit papano. Buti nga, hindi ikaw yung, I know a lot of children before, na mga bata na kaedad mo noon, na yung parents nila, nasa malayo, na lockdown sila doon. Specifically, children who had or has parents na nag-work sa abroad. And then uuwi sana, pero hindi na nakaabot. Parang ganun din ako kasi I remember, just to share, no, na-mention ko na LDR kami before, pauwi na sana ako noon ng February 26, 2020. Remember, nag-declare ng ECQ, March 14. Hindi ko makalimutan yan kasi nakabook na sana ako ng mga tickets noon. Kaso, nirefund ko na lang kasi nga, they really cannot or will not allow you to travel. Sabi ko, oh my God, paano kaya to? And then, it prolonged hanggang umabot ng, kailan ba na medyo nagluwag-luwag yan, February of 2021 na. I believe so. Ayun, na-feel ko din, personal experience ko din na those people that I love the most, hindi ko rin nakausap personally. Kasi, yun na nga, na-mention ni Roma kanina na talagang personal interaction is really, the key for, good relationships. Tapos yung mga ganun pa and all the positive things na natin. Okay. Siguro, still while waiting for shares natin, kung meron man, ano ba pwede pa natin pag-usapan? Ito pala, may maganda akong tanong kasi I put some notes here. Siguro I'll give the floor to Chloe na mamaya, pero last question ko siguro. Pag-usapan natin, public speaking. Dito sa group, this is a question to the group. Na-experience nyo na ba before? Kahit sa classroom lang, kasi it's still considered as a public area. Sa classroom ba before, na-try nyo na randomly na magsalita talaga sa harap? Walang script and all, ganyan. Sino sa inyo? Chloe? Yeah. Ayan. Yes. Randomly kasi, sa oral communication subject kasi namin, may doon, may impromptu speaking. And then, bubunot ka lang ng topics, and then, mo na siya. So, ako kasi, hindi ako madaling mag-generate ng thoughts sa mind ko, tas madali akong ma-mental block, especially pag kinakabahan. So, yun, hindi ko alam, nag-stutter ako, ako kasi, nahihiya talaga ako, kasi hindi ko na alam kung anong pinagsasabi ko. Tapos, kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig ko, hindi ko na nga matandaan kung ano pa ba yun. Tapos, grabe. So, nahiya talaga ako noon. Tapos, Ano ginawa mo after that experience? Yung scenario na yun. Evaluate mo yung sarili mo and all, tapos, anong mga intervention? Yes. So, na-realize ko talaga na dyan ako mahina. And, ko talaga, pinag-isipan ko talaga siya kasi sabi ko sa sarili ko, hindi naman pwede na ganito ako palagi. So, need kong ma-improve yung sarili ko kasi ang pangit naman kung sa mga ganyan palaging situation, ganyan ka na lang palagi. So, need mo din naman i-train yung sarili mo and i-convince yung sarili mo na kung saan ka, hindi naman sa kung saan ka palaging magaling, yun na yun. Yung mga weaknesses mo, need mo din naman yung i-improve para na din lang naman sa'yo. So, yun lang. Yeah, tama yan. In connection to what Chloe mentioned a while ago, sabi nga natin, meron areas for improvement. Hindi natin siya tinatawag na weaknesses. I don't want to make use of the term weaknesses. Rather, these are areas for improvement. Kasi lagit-lagi, meron tayong mga bagay na water do natin. So, we can't have it all. Kaya, tama yun na mindset na yun that out of the things that you are having a hard time with,
dapat pagtuunan natin ng pansin para ma-deviate yon from something na medyo hindi pa acceptable to an improved version. Kaya congratulations for you, Miss Chloe, sa yun, mindset and ginagawa mong intervention. Sige, sino naman ang nagkaroon pa ng experience sa public speaking scenario? How about JM? Pero pa naman, tinawag ka na ba ng teacher mo before na sa harap, sa classroom, gano'n? Asa na ng feel mo every time na tinatawag kang ganun? Sige na, kahit ano lang naman na sharing. Sa classroom, ganun, or kahit ano. Habang nag-iisip si JM, invite natin ang ating audience, mga viewers natin, to drop some communication-related questions, no? Kasi we have here our graduates from Batch 2 who will be happily responding to your queries and or questions, anything under the sun. Again, questions about anything under the sun, posible nyo pong i-raise. Malay nyo, may mga heart, hindi naman mga mga advices na gustong itap or i-link sa kanila. Gagamitin din natin yung nila, mga experiences. Sige, balikan natin si JM para sa sasagot niya. Naano ako. Nahihiya ako. Go lang! Ah, Kung ano lang yung yeah. Meron na ba? Like, presentation actually, ano yan eh. Part of Nating makonsider na ano yun. ano. Wala pa? Ayun. Oh my God. Oo, siguro, I believe si JM wala pa naman. Si Si Miss Rama daw. si Roma, sige. Ako po, sir, meron na. And kapag biglaan pong natatawag, I always tend to stutter po talaga. Kasi used ako na parang yung tanong, alam ko na before pa. And parang gusto ko, yung isasagot ko, parang napaghandaan ko na baga po. Parang ganun. Kaya kapag may times na biglaan ngaya, magsalita ka dito sa unahan, like that, most of the time po talaga, nagsistutter ako, and sometimes, since ayun na nga po, na parang napipressure ako sa mga nakapanood sa akin, parang nandoon yung nami-mental block na po, sir, parang di mo na alam yung sasabihin mo. Kahit nga, minsan, sir, kahit sabihin ng, you will present ngaya tomorrow, tas may time ka para ihanda yung sarili mo. Minsan, kahit anong practice mo, sir, parang kapag nandyan na yung time na magpe-present ka na talaga and karap mo na yung crowd, kahit ang galing-galing mo nung nag-practice ka ng mga sasabihin mong spiel, kapag karap mo na, sir, parang nalilimutan mo pa rin yung mga pre-practice mo. Parang ganun po, sir. So, same question kanina. Anong ginagawa para ma-address mo yung napansin na yun? Well, since yun nga po, na-realize ko sa sarili ko na areas of improvement po siya sa akin. Like, ginagawa ko, parang tinitingnan ko na lang yung next opportunities na magpe-present ako sa unahan as opportunities para mas mag-improve when it comes to my public speaking. And also, part na din po yung mag-enroll ka sa crash course like Smart Speech para bigyan ako ng tips and further guide me para mas improved ang aking communication skills po. Alright, sige. Ano ay Yeah, oo. Na-mention ni Roma kanina na parang she mentioned something about improvement, and I think she believed na kapag hindi niya constantly ginagawa is andun yung fear na baka mawala sa kanya yung ability na yun, which is true kasi as far as I can remember, and I know our audience will also relate, that there's a parable dun sa Biblia na parang it's called the parable of the talents. Sabi dun sa parable na once upon a time daw, there was a king who has a very, very wide kingdom. Malawak yung kaharian niya. And then he had 3 servants. Ngayon, yung 3 servants na yun, pinagkakatiwalaan niya na there was a day daw na itong king na to, babiyahe siya sa faraway na land,
sinamon niya, he summoned his 3 servants sa pinagkakatiwalaan niya. Tapos sabi niya, kada isa sa inyo, bibigyan ko ng talent. During those times, according to the story, yung talent is a measure of gold. Hindi siya yung talent na intangible na meron tayo ngayon, like talent sa kumanta, talent sa pagsayaw, gano'n. Hindi. So, parable of talents, binigyan daw sila ng gold. Ngayon, yung unang servant, the first servant, the king gave the first servant 10 talents. So, according to scholars, ang kada isang talent daw is 50 million pesos in today's money. Something like that. So, just do the math. So the king gave the first servant 10 talents. Yung pangalawang servant, sabi nung king, matagal din ako mawawala, bibigyan din kita ng 5 talents. Yung pangatlo, binigyan niya 1 talent lang. So, long story short, okay, binigyan na nung king yung kada isa sa kanila ng talent and then he went out to the journey. Once he went back to his kingdom, bumalik na siya. I'm just telling this story to you in relation to what Roma shared na parang basta nung bumalik na daw yung king, he summoned those servants ulit. Tinanong niya kung ano bang ginawa nila doon sa talents na binigay niya. Yung unang servant na binigay niya ng 10 talent, ang sinabi, my dear king, I made use of my talents and then I developed these kinds of lands. I bought a lot of houses. I was able to help a lot of people using my talents that I received from you. Sabi ng king, very good. That's very good. Ikaw naman, pangalawa, yung 5 talents ko na binigay sa'yo, anong ginawa mo doon? Sabi naman ng pangalawa, same lang po, my dear king. Bumili din po ako ng lupa, nagpabahay ako, may vineyard nga po ako eh. During those times pala, by the way, if you have a vineyard, millionaire ka maituturing. So, very good, sabi nung king doon sa pangalawang servant niya. And then he went to the third one, yung binigyan niya lang na 1 talent. So, ikaw naman, anong ginawa mo doon sa talent mo? Sabi nung isa, my dear king, alam mo bang ginawa ko doon sa talent ko? Hinukay ko po doon sa bakuran lang ng kingdom ninyo kasi for me, it's very precious, kaya ayokong mawala to. Hinukay ko po ngayon, andito na, hawak ko na ulit, ibabalik ko na sa inyo. Nagalit yung king. Bakit siya siguro nagalit? Sabi niya, di mo ba alam na binigyan kita ng talent na yan because I really believe in you? Kunin niyo yung talent niya, ibigay niyo ulit doon sa pangalawa na 5 lang yung binigay ko para 6 na. At the end of the day, yung pangatlong servant, wala siyang talent. Ang reason doon is, in science, they call it muscle atrophy. Kapag you're not using your hand, your legs, you're not constantly doing exercise, liliit yung muscles mo. That's atrophy. According to, meron din tinatawag na conversational atrophy. Na if you become silent for very, very long time, if you did not practice the skill that you have, eventually, unfortunately, mawawala yan sa'yo. Ganun yung nangyari dun sa pangatlong servant na hindi niya kasi ginamit yung talent niya. Dito sa Smart Speech, we believe that each and every one of our trainees has talents. Ngayon, ang gagawin lang ninyo is gagamitin. We also believe that, there are lots of people out there din naman na ang daming talents. Kahit simple sa pagsasalita lang, but, fortunately, siguro natatakot sila, hindi nila nagagamit. So don't be the third servant. Baka bawiin sa inyo yung talent nyo na yun. Okay? So, okay, let me turn over to si Maria pa pala. Do you have any sharing, Maria? No? Naka-experience ka na ba na nagsalita talaga sa harap ng classroom, for example? Yes po. Okay. And when was that? And then ano yung ginawa mo para Yeah, share mo naman sa amin kung ano yun. Nung last year po, nung pinapunta po ako dun sa front po para magbasa po ng isang story po na binigay po na handout. Kumusta yung experience niyo? Super nervous pero nung pagkatapos ko po daw, sabi daw ng teacher ko na isasali daw po ako sa isang spoken poetry contest. Wow! Tapos anong ginagawa mo para mag-prepare dun sa activity na yun? Pinapunta po ako dun sa study area ng namin, tapos nag-memorize po kami, tapos minsan-minsan pumupunta po sa ako or kaming dalawa ng friend ko, dalawa po pinili niya para i-recite sa teacher po namin. Wow, galing! Congratulations! Talaga si Maria. Ang dami niya na palang exposures. That's why, ang galing-galing, di ba? Very good. So, ano na ba ang ating gagawin?
Yes. Yes. Tanungin naman natin. Kumusta natin sila? Ilan bang viewers natin ngayon? We have 4 viewers. Okay, 4 viewers. Hello. Yes, hello sa ating mga viewers dyan. Shout out to Zaki Yugayap. Salamat po, salamat. Yes. Ano to, Smart Speech, Clinic and Studio. Sino pa? Wala. Siguro, later pa to, yeah. Madami pa. Ano, 6 na, bali, was. siguro natin yung tanong kanina no, na where were you? Where have you been? Yeah. Where are you and where are you going? Sige, Sige. Okay, my turn. Sige, siguro let's tackle those 3 questions ulit. Kanina nung graduation ceremony, we posted 3 questions. Sabi nga namin, where have you been? Tapos why are you here? And then where are you going? Yung 3 questions na yun, actually one of the guiding principles namin dito sa Smart Speech, apart from the 3 core values which are professionalism, principles, and then people. Pero aside from those 3, ito rin nga, yung 3 questions din na yun. Yung where have you been? Why are you here? And then where are you going? Okay? Sige, sino muna? Tanungin naman. Chloe muna. Si Chloe, tanungin natin si Chloe. Okay. Where have you been? Okay. So, where have you been? Uy. So, hindi naman siya literally. So, sa akin, where have you been? Okay. So, ako kasi before, really, hindi man sa pero may mga exposures din naman. Pero, mostly, hindi naman sa yung super confident na ako. Kasi before, very mahihain din naman ako eh. Very, very, talaga, pa nga ako, introvert pa nga ako eh. Yeah. Pero siguro, later on, naging marunong din naman ako makipag-socialize. Pero, somehow, balance pa din, introvert, extrovert, ambivert. Yeah. Yun. So, kasi dati, mostly kasi yung lola ko kasi palagi akong sinasali sa mga contest, like sa storytelling, mga ganyan. Pero, napapansin ko, yes, kasi yung naalala ko, very talaga ako, very mahiyain ako, palagi akong nagsisway, ganyan, para akong sumasayaw sa harap ng maraming tao. And then ngayon, recently lang, napansin ko din sa sarili ko na mahiyain pa din naman ako, pero kahit papano, nag-grow din naman ng konti. So, why are you here? Bakit nga ba? So, yes. So, I am here kasi gusto ko din naman na i-improve pa yung sarili ko na kahit papano, mapatunayan ko din naman na kakayanin pa din naman. At aside from that, siguro gusto ko din naman na ma-assure yung sarili ko na kahit papano, hindi ako mag-stick kung sa ako dati, dun pa din naman. So, where are you going? Siguro, feeling ko, after kasi nito, yan, kinakabahan pa din naman ako ngayon. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko, pero kasi, yeah, for the sake of our viewers. So, kasi, so where are you going? Saan ba ako papunta? Siguro pa uwi sa bahay. So, kasi, siguro, I think kasi after ng crash course na to, kasi very, na-amaze talaga ako kasi nung pumasok pa lang ako, ang ganda-ganda ng environment, super friendly, napaka-gentle, tapos, ang kasi, grabe mag-encourage yung mga coaches, grabe mag-motivate, tapos yung mga co-trainees pa. So, feeling ko, somehow, na-overcome ko din naman yung mga, yung sabi ni Madam na alternative for areas of improvement, ganon. Yun lang, tama na. Okay. So, Wala nang pumapasok sa iyo. ladies and gentlemen, that's future coach Chloe. Ayan. Malay natin, I mean, yeah, we will be tapping you. We'll be tapping you, Roma, Zaki, Chloe, sooner or later, Maria. Then, if you really want to share your passion din naman dito, yeah, you're always welcome to be a trainer, ganyan. Okay? Kasi, sabi ko nga kanina, continuous ang development dito. Hindi lang, siguro na-develop na kayo as trainee, pwede pa rin naman kayo ma-develop as trainers. Kasi even us, we are still learning every day, and then, yun na nga, thank God, kasi we love this, we have this sense na parang we really love learning.
educating ourselves din. Kasi we believe na talagang araw-araw na natututo tayo. Okay? Kanina nga, kagabi nga, natuto ako na ang ipis pala, kailangan mong patayin ng 3 beses. That's a new learning for me kasi inesprayan ko na, tapos gano'n, not until tatapakan mo lang pala. But little details in life, pero going back nga yung analogy ko, wala naman dito sa atin ang ni isa pang nakagat na ng elephant. Uy, my God. Pero lahat tayo nakagat na ng lamok. Naglamok. Small things in life, yun yung mga kailangan talaga natin i-consider to really be, yun na nga, to become successful, to be a better person, and yun na nga, generally a good citizen to society natin. So, yeah. So this is smart speech. Ayun na nga, if you want, tuloy-tuloy ang learnings natin. Okay? Si Madam, ikaw may share. Sino pa ba? How about Maria? Maria? Yung, where have you been? Why are you here? Tas where are you Where are going? you going? Go, Maria. Okay? Maria, go. Okay. Sige lang. Hi, Maria. Shout out muna natin. Shout out. Sino bang ano? Okay. Kasi may napansin ako, may nag-review ngayon, yung classmate ko, Sean Togado, hi! My God, ba't ka napadpa dito? Very good. Sino ba yung nag-share? Hi, Lods. Magtanong ka, mag-comment ka kasi ikaw yung nakilala ko lang dito eh. So ano ba? Ay, wala. Oh my God, umalis na siya. Na-intimidate si Dave. May token tayo ibibigay. Oo, may token sanang ibibigay. Coffee from Advo Cafe. Yeah, kaso umalis ka. So, balikan mo kami mamaya. Bakit mo kami tinakasan? Okay, ikaw na. Yes, Maria. Where have you been? Before joining Smart Speech, I was really shy, but still, I joined many competitions in reading and spoken poetry. Why am I here? I'm here because take first lang ng mama ko, Char. Charot lang. I'm here to overcome my anxiety and stage fright then and also improve my speech and speaking skills. Where am I going? Di ko po alam. Pauwi. Try lang natin si God. Di ko alam kung saan pumunta. Talagang sigat. God. Wow! Cute! Talagang sigat. Paano ba nila? Attracting God kung saan sa journey siya patungo. Wow! Galing! Very good talaga. I love the beat of Maria. Ikaw naman, Zaki, i-share mo naman. Kasi kanina pa kami, parang feeling ko sa amin lang nagro-rotate na Tinitin ako kung kanina naman mag-ano si ano. So, kailan ako? Ay, tama ba? Where I have been? Ay, sorry, nawala na agad. Nawala agad. So, where I have been. So, mayayain ako nung dati, like, super, na may mga tao, like, ayaw kong tumingin, makipag-eye contact. Like, palagi ako dung-dung sa floor. Paglalakad, dung-dung. Ayaw ko tumingin sa kanila kasi, like, baka i-judge ako. Titigo ko, sino ba ito na yung ganun-ganun? Hindi nyo titi. So, lalayo na lang ako. And, also, yung communication ko is you know na parang pangit na pag kasi, di ko siya, like, di ako marunong kung paano pumasok sa same wavelength nila sa pag-talk. So, mahirap sa akin mag-adjust. And, ayun. So, yung bakit ako nandito is, nakita ko itong Smart Speech Clinic Studio sa FB, na nagsascroll ako doon. And nakita ko na nag-ano sila sa pag-speech. And sabi ko sa sarili ko na, wait, pwede pa dyan sumali. And baka mag-improve ako sa kung like, baka may talent ako sa pag-speech or wala as a side skill, ganon. And try ko. And pagpasok ko dito is, yun nga, sabi ni Chloe na grabe ang dito, ang environment is gentle tapos ang kind. And also, may nakilala rin ako mga bagong friends, tas mga co-trainees, lalo na mga coaches, si Madam Lalaine as advisor ko ngayon na grade 11 and si Sir Apostol na tapos, ayun, tapos kung saan ako pupunta, saan ba pupunta? Kahit saan. Pero, kahit kailan. Pero, kung ako, saan ako pupunta, kung saan man ako dinala ng future ko, doon ako pupunta. Kasi, ang gumagawa ng future is, ikaw, sa sarili mo yung reality. Tapos, sa past,
makikita mo lang pero di mo na mababalik. Kaya ayun. So kung saan ako pupunta is yun lang. Live life with purpose lang gano'n. Yun lang po. Yeah. Tanungin naman natin kasi may viewer tayo yung sino ba to? Shout out to Sam Kadag. Ano ba? Magbigay ka naman ng question sa amin. Mag-comment ka naman kung ano yung mga gusto mong itanong, kung ano ba yung mga gusto mong malaman. Sige na, please. Ako malis. Hello, umalis na naman. Feeling ko talaga, na-intimidate sila sa akin. Na-intimidate sila. Uy, wag kayo. Pinipressure mo, nawawala na Hindi sila. naman. Okay. Ayun. So, sorry, Chloe, ay dagdag ko lang din, kasi kanina, first of all, thank you so much, guys, for really feeling yung, gentleness nitong, natin, generally, itong smart speech program natin, yung culture na binibuild natin na para sa inyo, it's very gentle, that, people here are very accommodating. Yeah, because we believe din na, learning in general can only be acquired if the environments are good. Kapag may mga, siguro, sabihin na nating mga negative thoughts din sa paligid na, people tend to be overwhelmed na, sige, wag na lang tuloy. Kasi, sabi ng nakararami, hindi ko naman daw yan kayang gawin, hindi naman daw yan maganda sa akin. Nawawala na yung attempt to really learn. Dito sa amin, we're really implementing a culture na, okay lang, sige lang. Okay lang magkamali. I mean, we are very lucky kasi lahat naman ng trainings namin, bibihira magkamali. Sa totoo lang. I mean, dati na magagaling. Ang point namin is, there are a lot of people sa paligid in the world na parang magagaling naman talaga, but they are, unfortunately, they cannot really express their talents, their skills, their abilities kasi nga, yung mga hindrances na iniisip nila na baka mag-cause ng, humiliation sa kanila, ridicule, ganyan, na hindi naman, 100% hindi naman. Okay? So, we are posting a message dun din sa mga other people pa na nakakapanood nito. If you're really, really interested, come here dito sa Smart Speech. Tulungan namin kayo. Okay? Back to you, Chloe. Yes, okay. Next thing, new watcher May new watcher ba tayo? Let's find out. Stay tuned, guys. Huwag kayong aalis, ha. Uy, may 7 viewers. Shit. Ay, sorry. Ano? Ay! Sorry! Hindi talaga pag-live. Ay, oh my God, sorry. Casual. Casual pala, okay. Na-over casual. Na-over casual. Sorry na. Okay, so ang viewer pala, bakit andito ka? Yes, andito si Zaki. Bagong viewers natin. Walang nagko-comment. Yung mga nag-react na lang siguro. Yes, so nag-react. Sino ba yung nag-react Sino dito? ba yung mga nag-react? Hindi ba natin naging Hindi. Asan ba? More likes. Asan ka? Pero yung question natin, balikan natin yung question para naman di mananap na yung ma-share tayong slot sa kanila. Si Roma, ano ba yung where have you been? Why are you here? Tapos where are you Where are going? you going? Sino ka nun? Next si JM, kasi tahimik. Okay. Well, before nga po, sir, I have mentioned na nagsistutter nga po ako magsalita, especially when it comes to a very huge crowd. So, yun ako dati. And napansin ko din siya sa sarili ko na, ayun nga, always, meron ako alam ko na room for improvement when it comes to my communication skills. So, part of why I am here sa Smart Speech is because to give solution to that problem I saw in myself po. And thankfully po na ano ko naman po na talagang natulungan talaga ako ng Smart Speech para mas maging effective communicator nga po, sir. Then where am I going? Honestly po, ang hirap sagutin yung tanong po na yan. And at this moment din po, hindi ko din po alam ang sagot. Siguro, I am yet to find out pa po, sir, if saan ba ako papunta. Okay. That's fine. Yan, I don't think mali naman po ano yun. Yan, galing. Yes! Sa mga nag-react naman sa live namin, i-share nyo naman to. Kasi yeah. So, pwede ba? I-shoutout ko, madam, yung... Yeah, shout out to sila
lang. Okay, ang hirap ng ano, ang hirap Ezekiah Vinis Gallego. Wow. Sige, hi. Kilala niyo siya. Oh, hindi. Wow! Hi! Okay. Hi, Miss Karen. Ano yan? Marcus? Si Marcos. Marcos! Oh my God, bakit kasi may H? Sorry. And Mitch. Yes, miss. And Richard. Si Sam. So, wait lang, ano pala, si Mr. Richard Espinosa ay The new. Coach Eric, new Coach. coach natin. Wow. Trainer. Welcome. Hello. Yes. Hello to Ayan. Sir Richard Eric Espinosa. Yes. Isa siyang registered social worker. Wow. Plus journalist. And, Wow. yeah, award-winning community leader. Very Yes. talented talaga ang Welcome ating natin mga si coaches. Coach Richard Richard. Espinosa. Hello. As well as Sam David Magdamit Kadag and Joy. Wait, Miss Joy Revoltar. I believe Mama Yani Maria. Wow, shout out! Maria, say hi. Shout out to Mami Joy! Andito si Baby Maria. Yes. Okay, and we have Miss Apple and Mitch. Is that Mitch? Si Ma'am Pa, Samba Cres sa Ribong. Yeah, si Ma'am Pakres sa Ribong. Hi, Ma'am, sorry. yes. Hi, Madam. May Makigay na lang. Madam, baka gusto mo mga katanungan kayo dyan. You can comment anytime. So, go na guys. Huwag na kayong mahiya. Kami lang to. So, ano pa ba? Sige. Try nyo na. May isa nag-like. By the way, May nag-like. invite natin sila dito sa We are inviting you to mag-dine din naman kayo sa Advocafe kasi ang sasarap talaga ng food nila dito. And sa stay Yeah. natin dito. Very accommodating ang staff, right? yes, very accommodating Yes. ang staff. Very friendly. Yes. And i-plug na rin natin yung upcoming event natin soon. Ah, yes. Sa ano kasi may event kami for February kasi 'di ba magva-Valentine's na yan. Yan yung mga inaabangan ng mga ano, siguro mostly mga teenagers, mga magjowa, mga mag-asawa. Yes, very ano yan, very special event yan. So, meron kami ditong 5 days na ano ba yan, madam? Yes, Parang romantic dinner. romantic dinner. So, mag-dine na kayo kasi meron dito, pwede ka anytime. Dito, ayan. Dito sa Advocafe. Meron kaming sa Advocafe mismo dito sa room or meron din kami sa poolside. Yeah. So, we are inviting you all na mag-dine in dito kasi magkakaroon ng live band, di ba, madam? Wow. Yes, live band for 5 consecutive nights. So, yes. Pumunta kayo, guys. When, from February 10 to February 14. Yes. Mga what time ba pwede pumunta? What time? Anytime. Joke lang. Anytime. Anytime. Oo, yes. Pero Mag-i-enjoy kayo. yung show natin, mga 6 p.m. onward. Yes, 6 p.m. onwards. Mag-i-enjoy kayo dito kasi hindi matatahimik ang lugar. Hindi, mag-drive kayo sa sa mga music kasi iba't ibang genre, may jazz, acoustic, bossa nova. Yes, mga ganun. So madami pwede kayong mag-request ng song if you want or kung gusto niyo mag-plan ng surprise, ganun. Pwede kayong i-collab yung mga yung mga artists, yung mga singers. Yes. Or pwede rin sila mag-jam, di ba? Yes, pwede kayong mag-jam, pwede kayong kahit mag-request. Kung gusto yung sumayaw ng mga sweet songs, pwede anytime. Yes, available lahat. Or yung mga pasabog na nag-propose. Oh, yes. For Valentine's Kung- Day. Yeah, for Valentine's Day, kung gusto yung mag-propose, yan, ini-invite namin kayo. Pwede nyong i-message kung sino man. Kaya, sige na guys. Ikaw ba? Kakanta ka ba? Siguro, hindi nyo na kailangang malaman pa. Sample. Hindi ako marunong kasi. Hindi, wala na. Sorry, I'm so sorry. Hindi na gumagana ang mic. Hello, yan. Hindi na siya gumagana. How about Jackie? Ikaw naman, Jackie. Si JM pala, teka lang. Kumusta JM? Okay ka pa ba dyan? Okay ka pa ba dyan sa gilid? Hindi ka naman na out of place or ano ba? Hindi naman, kasi welcoming nga. Yeah, mga yes. Yes. Oo. Kami kasi, yes, nag-i-enjoy din naman si JM kahit pa paano. Yay! How about Zaki?
Kumanta na tayo ng happy birthday sa kanya, no? Yes, kumanta na kami. Birthday niya kasi kahapon. Jackie guys. naman daw kakanta. Zaki. Hindi ako kakanta, hindi ako singer. Ayun na. Ayun, no, meron tayong music dyan, no? Kaya accompaniment, pwedeng maghanap ng song. Habang nag-aantay tayo sa ating mga Go na, Zaki. viewers. Kaya mo yan, Zaki. Sasabayan ka ni Yung Chloe. kanina, pag may kinakanta ka doon. Ala, naman. Invite namin sila habang nag-ano na magtanong or kaya magbigay ng mga Play mo yung ano communication kanina. related. Go, Zaki. Si Chloe, nagkakanta nun ng Disney, ano. Sige na. Ano po yun siya? Actually, madam, duet po sila kanina. Wow! Ito lang kasi, madam, ano lang po yun, ano lang, like ko lang. Ikaw Hindi ang na, casual lang naman yun na kanta nyo. Ito. Sige, isa kayo. Wala kasi ako, madam, hindi ka naman. Ayan. magaling kumanta, instrument lang ako. Ayan na naman ako. Merong Spotify. Spotify. Hard pass. Ano Hindi yung kasi ikanta? shy ako Shy nga ako. Ayan, ulitin Yes. natin sa ano. So guys, sa February, pumunta kayo ng YMCA Advocafe. Malapit lang din naman siguro. Along the road lang. Yes, Albay. Sa Albay. Madami kasing pwedeng mangyari, you know. Hindi. Interpret nila. Ay, sorry, hindi. Kasi syempre, for madaming ganap. For 5 consecutive nights na kung magda-dine-in kayo dito. Tulad ng, kasi may band mostly from, May movie, ano din. ay may movie nga din eh. So from from two different schools yan. So magsasama-sama sila. So feeling ko magiging maganda yung vibe. So please pumunta kayo anytime from 10, 11, 12, 13, 14, 5 days consecutive nights. So kung magda-dine in kayo, masasarap din naman yung foods nila and all. So please. I'm inviting everyone. Malapit yan daw yan sa bio. Kung sino may mga jowa dyan. Malamig din naman yung place. May aircon. Ang dami din namang seats. So, kaya kayong ma-accommodate dito lahat. So, pwede din naman kayo sa may poolside. Maganda ang ambience. So, please, guys, bumisita kayo. Yeah. Thank you. Yay! Okay, siguro on that note nga, magla-love month na nga din next month. Siguro madalas na i-misinterpret din talaga ang Valentine's Day or February as a love month na parang for romantic couples lang. Siguro, it's high time to really say na rin na it's not only for, showing love to your romantic, romantic better half, for the lack of better term, but this is also for families din. So, tanong natin dito sa group natin, parang when it comes to relationships na parang can you share a certain someone siguro, wag na nating i-name drop ha, pero meron ba kayong friend na talagang wag natin lagyan ng label, di ba? Pero do you have a certain friend kung saan talagang very comfortable kayong magkwento sa kanila, mag-express ng any emotion na meron kayo before? Hanggang ngayon ba kasama niyo pa yung tao na yun? O ano ba? Parang basta, wag na tayo mag-name drop. Pero if you have that kind of certain person, talagang close na close ninyo, talagang you are very comfortable in, telling stories, any sharing na gusto nyo. Meron ba? Sino bang, Let me just add to that question. Gano'n importante ang communication skills sa pag-foster ng magandang relationship? Hindi lang yung romantic na relationship kundi yung mga pamilyan or kaya friendly relationship, mga ganon. Relationships in general. Gano'n ka-importante ang communication skills? Go, Zaki. Zaki. How about Maria naman ulit? Si Maria. Yes, Maria. Nagulat mo pala. Ayan din. Nagulat si Maria. How about Miss Roma? Nag-iisip ako ng isa sa group. Zaki muna. Ikaw, Zaki. Ikaw, JM. Ano? Ay! ikaw, Zaki. Hindi kasi para, maano kayo? Sige, ulitin mo po ang Miss Chloe yung tanong. Ano nga po yung... Gaano ka-importante ang Yes. communication skills sa pag-foster na magandang relationship, be it sa friends nyo, sa family nyo, sa
classmates nyo, or relationships in general? Yeah. So, gaano ka-importante ang communication skills? Yun natandaan ko eh. Ano, ikaw, Zaki, ano na? Pag communication, syempre, important ang pag-communicate with each other kasi like, paano kayo mag-uusap kung walang communication in some point? And, ayun, yung tanong ni Sir, Apostol, kung meron akong friend na nagsishare ako ng story o rant sa buhay, meron akong isang friend and hindi ko naninindor kasi baka i-backstab ako nun. And ayun, basta, siya, good friend siya sa akin and she is one, sabi niya babae, she is one na mabait and open na makinig sa sinasabi ko, like sa mga rant ng buhay, mga kineme. And ayun, nagbigay din siya ng tips kung anong gagawin ko, kung anong minsan rin siya rin nag-open rin siya sa akin kung anong sinasabi niya, whatsoever, gano'n. And ako, yung sinasabi niya, try ko siyang gawin as kung like kung gumanda yung ko. So, minsan, gumagana naman na yung tips niya na kalma ka lang or makipag-usap sa mag-open up. And, ayun, napapano ko rin ako. Pero ngayon, minsan, nila kami parang layo na ng ganon. Kasi like, face to face na and syempre mayayain kasi, pa nun, like, pandemic and grade 10, like, half pa nang may COVID, ganon. And, ayun lang po. Ganon lang. Okay. Ikaw naman, Sino pa ba? Chloe. Ikaw naman, Chloe. Ako kasi, Ikaw naman. ano din naman ako, may friend din naman ako, babae. So, siya kasi, palagi kaming magkasama sa school, pag pumupunta ng mall. Siya yung palagi kong kasama sa food hall. Pag kumakain, siya yung sumasabay sa trip ko. Siya yung palagi kong kasamang mag-lunch. Kung gusto namin bumili ng baby back ribs, ganyan. Gora lang siya kahit ano. So, siya kasi yung taong napagsasabihan ko talaga ng mga hinanakit ko sa buhay. siya yung feeling ko nakakaalam din ng mostly ng mga secrets ko and very comfortable ako na pag sinasabi ko yung sa kanya pag sinasabi ko sa kanya yung kahit tungkol sa akin kasi alam kong hindi niya yun ilalabas. Like, kung ano yung napag-usapan namin, sa amin lang yun. So, nga po yun, madam, yung tanong, yung last, paano? Yes. Paano ba ka-important? Yes. Kasi very important din naman talagang communication skills. Kasi paano nga kayo magkakaintindihang dalawa kung wala kayong communication, kung hindi kayo nagkakaintindihan, di ba? So, very important siya kasi yan pa lang, sa everyday na nakikipag-communicate tayo, talaga, importante talaga. Yan, wala lang pumapasok sa isip ko. Kayo naman, ano ba? Kanina pa. Yes. Maria, are you okay? Okay pa? Yes. Wow. Maria, gano'n ka-importante, Maria, sa pakikipag-friends sa mga friends mo? Gano'n ka-importante ang pakikipag-usap? May mga friend ka ba sa school? Hindi naman ako nakipag-usap sa friends ko since nung December 21. Dahil yung isang friend ko na nag-start yung name niya R and then and then A. Wag magne-name drop. Kayong dalawa kayo, nilibre ko kayo nung December 20. Tapos Naglabas. Hindi man. Okay, go. Sige lang. Sige, go lang. Sige, isabi mo sa amin, kung ano yung nangyari. Tapos nilibre mo, sige, nilibre ko sila dahil early birthday celebration lang dahil bawal sa December 25 na face to face. bawal December 25 kaya December 20 na lang yung birthday celebration ko. The very next day, kasama nila si C, tapos si R, si A, tapos dami si pala. S, tapos si E. Grabe, 4. Okay. Kayo. Tapos yung dalawa doon, libre ko noon the other day. Iniwan ako. Literal, iniwan ka. Sabi daw kasi ng dalawa daw kasi,
yung crush ko kasama ko. Ay, crush. Ex. Tapos, sabi daw, binigyan ko daw siya ng 50 tokens. Na 12 lang yung tokens na binigay ko sa kanya, na sila nga, mas madami pa sa kanila. Tapos, yung the very next day, tig-leave lang ako. Hindi talaga kaya nag-stick lang ako sa isang friend. Yung isang nakaklase ko na until nung kindergarten, until this day, friend ko pa ngayon, at hindi siya nag-leave ever in my life. Wow! Thankful ka din sa friend mo na hindi nag-leave sa'yo. Wow. Wow. Amazing. Ganyan talaga pag... Ay, Kinabahan ako kasi para feeling ko yung rapid reaction tayo. face to face. So, ganyan talaga pag po. Ganyan talaga pag mga bata. Syempre, hindi pa din makukontrol yung emotions. Ang cute lang, yes. Madaming talaga yan, mga away-batay pa din naman yan. Lilipas din yan. Ganyan ka rin. Kasi hindi ko alam. Kasi ganyan talaga ako before madam. So, hindi ko alam kung anong gagawin. Siguro trust your instincts na lang. My God. Ang cute-cute ni Maria. Tapos, so paano yun? Ngayon ba, parang binabalikan mo pa rin siyang memory mo kung na-experience mo? Siguro kung minsan pag... Pinagtatawanan mo na lang? Yes, pag naaalala ko po, pinagtatawanan ko na lang kasi syempre mga immature pa din naman nung mga time na yun. Siguro, ang daming yung parang ang big deal sa'yo. Pero kung sa matatanda, syempre nakakatawa na din naman yun. So, yun lang. Yan. Yeah. Sino Yes, pa ang- JM! Ano ba? JM. Wow! Orange na orange si JM ngayon. Wow. Oh, kakain na naman siya. Ay, wala nang laman. Masarap ang mushroom. Sponsored by Mushroom Cheese. Yes, may one ko. Ay, wala. Dumami pa ang mga viewers natin. Ilan na sila? We have 6 viewers per wow, consistent. Yeah, okay. So sa mga viewers natin, if ever na makita nyo, kung dumaan din naman sa feed nyo, try nyo din naman mag-comment, try nyo mag-ask ng question para din naman, kung gusto nyo kaming, kung may personal kayong, question para sa amin, go. Kung gusto nyo sumali, okay pala. So, we are inviting everyone naman. Okay, kung gusto nyo, kasi, etong Smart Speech Clinic and Studio, 'di ba? Pwede kayong marami silang ino-offer na mga crash course. Sasabihin ko naman sana course. Yeah. Course, yes. So, pwede kayong ano po ba, madam? Pwede silang yes. Services natin. Maraming ino-offer na services ang Smart Speech. So, Kami na-create yes, na- kami. The orange. We are part of the Orange community. So, So, ba orange pala? hindi ko alam. Pero ay sorry. Ay. So, bakit nga ba orange? Ano nga po, madam? Kasi alam ko lang, orange daw, lucky color daw yun. Yeah, Kasi, lucky yes, color yun. lucky color ang orange. Wow, tama din naman pala yung sinabi ko. So, yung mga services na ino-offer namin is public speaking, coaching, and training sessions. And personality development training and coaching sessions, tutorial services, reading program for kids and teens. So sa mga dyan, sa mga mami dyan, kung may mga chikitings kayo, pwede nyo silang i-enroll dito for kung gusto nyo silang matutong mas maging fluent magbasa or kahit ano. Yeah, oo. And then, we have academic enhancement programs like review sessions. And other services, we have team building facilitation for language, seminars and special courses, consultation. Yes. So sabi nga ng mga coaches namin dito na pag nag-enroll ka sa Smart Speech and natapos mo yung buong session, anytime kung may mga problem ka or like mag-host ka in the near future, kung gusto mo silang i-consult about, like for example, mag-apply ka, tas need mo ng syempre may interview yon. So, pwede mo silang i-consult like ganito, for example, Miss Lalaine, ano po ba yung magiging pwede mong ibigay na advice sa akin? Opo. Sir Jaime, ano po ba yung mga mostly mga questions na tinatanong sa interview? Ano ba yung gagawin ko? Gaano ba ka-formal or gaano ba ano yung magiging datingan ko? So, ganon. Marami kayong matututunan na advices from them. And also po, ma'am, possible questions din po siguro para sa viewers. When po ba, ma'am, yung start ng next batch sa amin? And also,
saan po ba sila man pwede mag-register? Ay, Kung gusto wow. na nila mag-join sa next batch. Nice question. Yes. Sige, maraming salamat, Miss Roma, for that question. Oh, parang nasa pageant lang, no? Ang Yeah. galing. Kidding aside, ang next batch natin ay magsisimula this January 27 onwards. So, 6 sessions siya. So, maglalast siya up until March 2, 2024. Since yung weekend ngayon na paparating, ibababacate muna namin siya for another training. May special training course kaming spearhead, of course, with the leaders of a certain organization na pina-finalize namin. And we will be looking forward to having more trainees like you na ma-develop naman natin. After all, ang goal naman natin dito ay mas padaling pa natin yung Orange community wherein they will be empowered individuals. Kasi ang hashtag namin ay we got the power to empower. Kayo rin, you got the power now to empower others. Gaya ng sinabi din ni Mr. Apostol kanina, kayo rin yung may na parang magkakascade nga nito or mag-share nito sa mga ibang tao. Yan yung tinatawag natin parang ripple effect. Right? So, ang goal natin sa Crash Course nito or sa Smart Speech community, magkaroon ng ripple effect na from you will be sharing your learnings and or whatever it is that you have had during your course dito sa Upself or Upgrade Yourself Crash Course. Ayaw kasi natin na masayang yung mga learnings nyo na sa inyo lang. Rather, gusto natin na ma-share yon sa iba kasi sayang naman nga ng certificates na na-earn nyo plus you are awarding yourselves and that kailangan ng community nga po ng mga tulad nyo na hahasa pa sa next generations. So, proceeding sa registration, you may send a message through the Facebook page of Smart Speech and then sasandan din kayo ng link para doon sa registration form. Right? Andyan po yung page. Wow. Wow. Andyan yung page natin Model sa ang Smart Speech. practice. Kindly help us grow this simple Orange community. Right? Sige. However, ma'am, hindi naman po, di ba siya magiging masyadong hassle sa schedule? Kasi weekends naman po. Ayan, di ba? tama. Every Saturday. Every Saturday lang. In-schedule talaga namin na every Saturday lang. Kasi, syempre, working din kami and that we have our other responsibilities din. We have to dedicate this time, every weekend, para at least matutukan talaga namin yung mga trainees and hindi kami magja-juggle ng, aalis kami ng ganito, ganyan. Oo. And that, sige, Mr. Apostol, na i-add mo na lang din po. On that note, yes, just to add up dun sa sinasabi ni Ma'am Lalaine na, yeah, when it comes to the schedule, we have chosen yung every Saturday na morning lang to really maximize the productivity ng tao. There's a study kasi dyan na people are very, very productive, specifically during weekends na morning. Okay? So, naisip lang kadalasan na, nakakatamad. Pero, if you can really tweak that, you will be very, very productive every morning. And then, napili nga namin Saturday na para ma-maximize nga yung natin, scheduling natin. Bukod pa doon, please, if you're really, really interested, please hurry up. Just send us a message siguro if you cannot really find the link. Pero nakapin yan doon sa page natin. Just send us a message kung paano mag-register kasi we are only accepting 15 trainees, enrollees per batch. Ayan. Na-mention din nga nila kanina na meron na kaming naka-schedule na mga professional endeavors nga. We have a group from Sorsogon. They actually asked us to conduct siguro, i-compress yun, madam, di ba? Tama na, instead of 6 Saturdays, 3 Saturdays lang siya, pero 4 hours yun, whole day. 3 whole day na Saturdays. I believe LGU people from Sorsogon ata, I believe. And then we have also nakaschedule na a group of professionals, engineers. Ayan, on January 20? Yeah, hindi pa na-finalize yung schedule, but yeah. That's before, kaya medyo na-move namin yung schedule for the third batch. And we're also giving free slots, by the way, ha? Ilang free slots po, madam, ang binibigay natin every batch? 2 to 3, di ba? Oo, ayun. So, ayun na nga. Ano pa ba? If you're really, really interested, yun na nga, send us a message. Ano pa ba?
Mm, we will also be launching a program, yung reading and ano namin, comprehensive reading program namin that will cover specifically articulation. More on pronunciation siya kasi we observe din na in our society there are so many students na ando na nga din pero kulang pa yun sa pronunciation. And there are a lot of people na meron tinatawag na it's a type of OCD eh. Meron ako noon yung grammar pedantry syndrome parang ganyan na in layman's term parang arte-arte mo pagdating sa grammar. But there are really proper ways on how to pronounce certain words. Okay? Like yung yung TH words na ganyan. Kasama dun yun sa reading program natin na ilo-launch natin din soon. Hopefully, this February na. Because of schedule conflicts, ayan. So, if you're also interested, message nyo lang kami doon. If you want to, this is for parents, if you want to enroll your children to be really trained in, naman dami kasi nami-mistook dito eh. Simple reading lang, pero it means a lot. Lalo sa professional environment. It means a lot if you are able to read every document perfectly. Sa pagbabasa may perfect na way. Ayan. Just pronouncing the words properly can make you, marami kang pwedeng puntahan. Okay? So, yun, ilaunch natin yung program na yon. Again, reiterating, the third batch will be on February 27, if I'm not mistaken. Considering na lahat ng schedules ay okay. So, just send us a message if you're really, really, really interested. Ayan. Thank you, Chloe. Yes, okay. So, yeah, okay, sorry. So, magdo-draw lots tayo ngayon kasi may pipilian kami. Syempre, of course, may draw lots dyan. So, yung mga taong nag-react sa live kanina sa graduation ceremony and then now sa casual talk show natin. So, isasabay, i-include natin sila sa draw lots dyan. So, ang mananalo, ang lucky winner natin is makaka-receive ng token or different, or pwede din naman free slot or vouchers, discount vouchers, right? So, stay tuned. Guys, okay. So, ang dami nyo na dyan. Nakita ko kasi daming input ni Madam. So, thank you so much sa mga nag-react. Abang-abang kayo, baka sakaling kayo yung mapili. Yes, ang dami. Oh my God. Ano yan? Click to spin. Yes, guys. So, last question. Sino na mag-wrap up ng ating casual talk show before tayo mag-say goodbye sa ating, How about you, Ate Roma? So, ano na lang, finale, parang ano ang naging journey nyo bilang second batch? Representative na lang from you. Yeah. Okay. Ano naging journey nyo? Ano yung naging journey mo? How will you rate your journey as a smart speaker and an awardee? Siguro po in behalf sa kako-trainees ko po sa batch 2, I'm very, very sure na marami kaming takeaways sa buong sessions and smart speech did achieve its objective to help us to become a better and a smart speaker po. And may dadagdag ka ba, Chloe? So, sa akin naman, kasi ganina pa galang-galang aking otak. So, yes. How about, ikaw naman, Zach. Kanina pa ako. So, yun nga. So, as I said nga ni Ate Roma, na yung smart speech is, nagawa nila yung mission nila to help people na, as I said nga dito, upgrade yourself na i-improve ang sarili mo sa sa public, and yun nga, tinulungan kami sa co-trainees ko ngayon na batch 2 na nag-graduate na kami. And yung mga batch 3 na upcoming na batch 3, see you na can't wait na makita ko kayo. Tapos, yun, good luck sa and of course, magpapasalamat din tayo sa coaches natin na si Madam Lalin and si Sir Jaime po sa pag-teach sa amin ng upgrade yourselves here in Smart Speech Clinic and Studio po. Yun lang po.
Wait lang. And also po, yun nga, very thankful po kami kay Ma'am Lelaine and Sir Jaime for having smart speech. Talagang you will help people like us na nagsistruggle when it comes to public speaking po. And also, apart din po kasi ng maging part ka ng Orange community na palaging inuulit-ulit nila Sir Jaime and Ma'am Lelaine, kapag nag-end na po kasi yung sessions sa batch namin na kami ang tuturuan, hindi po doon mag-end yung guidance nila Sir Jaime and Ma'am Lelaine. Nag-promise po sila na all throughout, pwede kami mag-tap sa kanila to seek help, and they are very, very willing to guide us to be in whatever we need assistance for po. So, thank you so much po, Sir Jaime and Ma'am Lelaine. Our friend here. Chloe. So, kasi nasabi nyo din na naman lahat. So, proceed na tayo. Proceed na tayo sa ating draw lots, of course. Before matapos tong chikahan na to. Yes, Yes. ating action talk show. So, mag-see na tayo. Miss Mia, yan. And then pala, mag-hi din ang ating... Say hi naman, ate. Aba, hindi ka okay ka lang See na ba? tayo. Sino kaya ang mananalo ng... Wow! Okay, wala pa pala. Hindi ko nababasa, okay. Sino ka ba? Dito ngayon yung mananalo, ha? Oh, sino yan? We have Mia Mendina. Who's Mia? Oh my God! Hi, ate! We have Mia Mendina. Ikaw yan pala. Lucky winner. Wow, our lucky winner! Nag-payout ang kakahawak niya ng Pero camera. token na ibibigay natin sa kanya since nakapag-participate na rin siya sa first batch. Okay. Pioneer batch natin, say hi! Say hi, Ate Mia! Hi! Yes! Ang Let's cute. now proceed sa ating next. So, our next lucky winner, Ay, who will it be? sino kaya? Abang-abang. Oh my God. Si- Ayan. Wow. Si Congratulations to Mitch. Mitch. Yes, si Mitch. Sino ka? Si Ate Mitch. Hello, Ate Mitch. Ay, hello, Thank you Ate for Mitch. supporting us. You will be receiving a token from Smart Speech. Wow. Yes. Alright, so maraming salamat and congratulations sa lahat ng nanalo. Chloe, since ikaw yung nag-open, ikaw din na mag-close. So, at dito na nagtatapos. At dito na nagtatapos ang aming live talk show, guys. So, sana, thank you so much for watching. Sana madami kaming na-inspire na sumali sa Smart Speech. Sana madaming maging willing mag-join. And if ever na mapag-isipan nyo na, just message the page. And my God, ma-upgrade nyo na ang inyong ano. Yeah, i-welcome kayo ng mga nagagandahang atis and kuyas nyo. Tara na. Will you be welcoming the next batch? Make sure to follow the page, guys. Wow. Yes! Thank you so much. Goodbye. See you sa next talk show. See you sa next batch. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye, everyone. Bye, everyone. Paano yun? Smart Speech. Tama. Yes. Gang, gang. Gang, gang. Ano to? CC. SS. Ayan, wala nag-ano tayo.